Ayan. Good evening sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating balitaktakan. So, pang 10 araw na natin ngayon. Ayan. Ganda-ganda na. Medyo komportable ng magsalita. Problema lang is masamang pakiramdam. Bigla akong sinipon kanina. Kaya, yun. Mainit kanina. Tapos, labas-pasok sa opisina ng production. Kaya, kapagap tayo ng ubo at sipon. So, kamusta na po ang lahat? Lugang balita. Ayan. Ako dito. Sinaghang ng PC ko. Nagbaon tayo ng trabaho dito sa bahay kasi medyo may mga kailangan tapusin, madaming kailangan tapusin hindi matapos-tapos. Naghang ang aking laptop. Ewan ko nangyari, naantok na yata. So ngayon, pang 10 araw natin ng pag re-record ng ating mukha sa mga bago dyan, bagong nanonood. Nangyari lubat yata. Ayun, lobat nga. So, ayun, lobat yung ano ko. Aking ito. Kaya yun, gahanap tayo ng battery. Meron pang battery. So ayun nga, nagbaon ako ng trabaho dito sa bahay kasi daming mga kailangan tapusin na trabaho. So medyo problema yata yung papatayin ko yung camera. Yan. Ayaw. Ayan. Nagkakaproblema sa connection. Lipat natin sa kabila. Kakaproblema yung ring light. Kaya may tumutunog. So, ayun. Yun nga, nagdala tayo ng trabaho dito sa bahay. Ano lang naman, mga layout lang naman. Sa mga magtatanong, ang mga dinodrawing namin is mga furniture, tapos interior, like closet, kitchen, yun, mga doors. Kasi yung projects namin is turnkey projects na residential. Yan. So, hindi ko naman ma-share sa inyo kung ano yung projects namin. Susunod siguro pag nakapunta ng site, i-share ko sa inyo. Madalang kasi kung nagpupunta ng site, ayaw ko din kasing magpunta lagi sa site kasi nauubos yung oras ko. So, kasi pag lagi ako napupunta ng site ay nadidelayed yung mga trabaho, mga design. Kaya yun,
may mga site supervisors naman na yun, nagbibigay ng mga ano, halimbawa kung may kailangan mo ng dimensions, tatawag mo sa kanila o locations ng mga anik-anik na gusto mong malaman, like electrical points, yung sa plumbing, ayun, tatawag mo sa kanila. Tatawag lang namin. Mabilis lang naman yung communication na ngayon at ano, tawag dito. Yang gawa ng ginagamit namin communication ay WhatsApp. Sisend lang ng message sa kanila, pictures, ayan, mga files, so mabilis lang. Saka may mga project architects naman na ano talaga, nag-handle ng sites. Kaya hindi mo na kailangang problema. Pero mas maganda din minsan na pupunta ka ng site. Halimbawa, ano ka, furniture designer o interior designer. Kaya mas maganda din na magbibisita ng site. Pero ako tamad ako kasi. Kaya madalang ako nagpupunta. Sa pilitan pa. I mean, tamad ako magpunta ng site. Hindi ako tamad magtrabaho. Kasi minsan mainit. Tapos magbabiyahe pa ng malayo. Medyo malayo kasi yung site. Kasi yung mga sites namin ay nandun sa city. At yung office naman at yung tawag dito, factory ay nasa ano, medyo remote area. Hindi naman kalayuan, mga isang oras lang. Hindi na masyadong matraffic dito. Ayan. Hindi katulad ng Maynila na super traffic. Dito hindi. Nawala ang video natin. Pinapatulog na ako ng cellphone ko. Kaya trabaho pa tayo ng konti. Kaya pa. Kahit may sipon. Kakayanin. Sa mga may ano dyan, may mga katanungan, business lang po kayo. Baka kaya nating sagutin yung mga ano nyo, tanong nyo. Gusto nyo malaman tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay abroad, business lang kayo. Huwag kayong mahiya. Wala naman tayong hiya. Ayun. Ano lang guys, may message lang kayo kung may mga tanong kayo. Pag-usapan natin. No? Ganda din yung meron tayong mga bagay na natutunan. Comment kayo. Gusto nyo malaman kung anong pamumuhay meron dito sa India. Buhay ng mga OFW dito. Comment na kayo. Madalang kasi yung mga ano dito, lalo na dito sa amin banda. Madalang yung
OFW. Siguro dalawa, mga apat lang siguro kami ngayon dito kasi yung isa hindi pa nagpapakita. Ang pagkakaalam ko is merong isang chef dito pero hindi namin nakikita. Hindi naman siya sumasali sa mga gatherings na ganun. Pag may mga gatherings, yung mga birthday, hindi naman siya sumasali. Eh, alam naman natin kasi nga mga chef naman siya. So, medyo busy din. Day off naman kasi ng mga yan is pag shift ka kasi kadalasan yung day off ay Monday kasi pag Sunday busy, madaming customer, madaming kumakain. So sa pagkakaalam ko kasi mayroon dating mga chef na laging sumasama sa amin, sumasali, kain, inom, ganung bagay. Ang lagi niyang sinasabi is busy siya pag lalo na Sunday. Saturday, Sunday, busy talaga daw yun. Busy na araw. So, ang nangyayari, ang day off nila is Monday na. Kaya minsan na ginagawa niya minsan pa halimbawa may mga gatherings na gano'n. Malabas siya sumasaglit pag linggo. Kasi mga gatherings namin dati is Sunday naman. At lumalabas siya pag lumalabas siya mga alas 3, alas 4. Kasi ang lunch time dito sa kadalasan ng lunch time dito sa India is 2 to 4. So, ayan. Minsan 1 to 4, ganun. Minsan alauna na ang tanghalian nila. Minsan alas 2, minsan alas 3. Yun ang oras ng lunch nila dito. So, yung chef na lagi namin nakakasama, si Chef Jerry. Jerry Bernasol. Lumalabas siya ng 4, tapos balik naman siya ng 7 or 6:30 kasi hapunan naman. So, ayun, sobrang busy nila. Maganda lang yung sa paghalimbawa meron mga chef na OFW na kakilala. Pag may mga gatherings, yun, maganda yun. Kasi masasarap yung pagkain. Nagdadala ng masasarap na pagkain. Lalo na yung mga nasa Japanese restaurant nagtatrabaho. Laging may sushi. Yung daming salmon na dinadala, salmon na isda. Kaya nakakatuwa din minsan. Yun lang alibangan pag OFW. Mga gatherings. Kasi kasi dito kasi sa Kolkata, 10 years ago, madami kami dito, mga nasa 10. Yung iba mga engineer. Ngayon wala na sila, nagsalipatan na ng bansa. Yung iba umuwi na din. Kaya kami lang natira dito, nasa furniture. Madami kasi dito, madaming Pinay dito. Asawa ng mga Indiano. Nakapag-asawa ng mga Indiano kadalasang nakikita sa Middle East o kaya sa Singapore, Malaysia. Yun. Pag-asawa, pupunta dito. Malalaki na mga anak nila. Mga gwapo, mga pogi, magaganda. Maganda yung maganda ang breed ng Filipina at Indian. Maganda yung kulma ng mukha, maganda yung height.
Kaya nakakatuwang tingnan mga bata. Madami-dami na din sila dito kasi sobrang dami na nila. Siguro ngayon nasa ano na. Dati nung bagong dating ako dito, yung mga kilala kong mga Pinay na may asawa na Indiano, nasa ano lang 20 to 30. Ngayon halos ano na, halos times 3 na sila. Sobrang dami na nila ngayon, nasa 90 na sila. Buti natatagalan nila yung culture ng mga Indiano. Kasi may kultura kasi mga Indian na tawag dito. Yung pagdating sa pera, ang mga lalaki yung humahawak ng finances dito. So, ayun. Ewan ko lang kung ano yung naging sitwasyon nila. Yung iba, mayroong mga masiswerte na yung binibigyan ng ng pera ng mga asawa nila. May iba din na hindi natin alam. So, ayun. Hindi ko lang sure kung ano nila. Pero may mga kilala ko na talagang may mga sarili silang mga pera, sarili silang mga bank accounts, mga ganong bagay. Maganda din ganun. Pero hindi lahat hindi lahat ay magkakaano ng ganun. Kakaroon ng chances na makahawak talaga ng pera. Mababait naman yung ibang mga Indian. Depende na din kasi yun sa tao. Ganun din. Alam naman natin na mga pag Pinoy, ganun din. Meron din mga So, ayun. So, ito ay pang 10 araw na natin. Hopefully, matapos natin yung 30 days challenge natin. No? At makita natin kung ano yung improvement talaga. Siguro na may napapansin na din kayo. The way ako magsalita, the way ako yung tawag dito, yung movement ko sa kapag harap yung camera. So, ayun. So, hanggang dito na lang muna tayo. Mag-alas 10 na ng gabi dito. So, tutulog na din mamayang konti. Medyo tatapusin ko lang itong ginagawa ko at upload ko lang sa cloud storage para ma-access ko sa bukas sa opisina. So, ingat tayo palagi. God bless. Good night.